Ilocano ay ayatunda ka, mahal na Presidente BBM. Gaputa ng impangatong ti presyo ti ire, nakalungaw kami nga manalon, kastamad by the Republic Act 11935. Dadyay condonation, iti panagbayad din, iti bayad ti dagami, iti land bank. So salamat, Apo Presidente kan nangrunamat, ni Secretary Conrad Estrella. Thank you, sir. Thank you, sir. We love you. Ma'am, ano nga ulit sinakasulat mo? Sabi ni ate, salamat sa mataas na presyo ng palay, salamat sa certificate ng full payment sa mga lupa. Maraming salamat, Secretary Conrad Estrella. Mabuhay kayo. Ito po ang tanong ko lang po kasi po nakalagay po dito, salamat sa mataas na presyo ng palay. Samantala po kasi yung iba ma'am, nagre-reklamo sa 20 pesos na bigas. Ano po ma'am ang masasabi niyo po doon? Parang hindi ko yung sa presyo ng bigas, parang hindi naman nagbago. Ganun pa rin noon at hanggang ngayon. Pero Mas mahal pa nga yata noon. Pero sa presyo ng palay, ay grabe. Thank you, Sir BBM. Yun po ang hindi, yan po nila ma'am ang hindi na-appreciate. Yung pagtaas ng palay, pabor po sa inyong magsasaka. Pabor na pabor sa aming magsasaka. Kaya kahit na ganito lang po yung aking slogan, yes po. Hindi siya kagandahan, pero ito ay galing sa aming mga puso. Kami nga Manalon, Pangasinan, lalo Rosales. Nakita po ba yan ng ating mahal na Pangulo ma'am? Nakita po ito ni Secretary Estrella. Sayang hindi nakita ng ating Pangulo. Ano? Kasi sabi nila, itago ko daw. Kasi ako lang daw po ang merong ganito. So Sir BBM, maraming yes po, ayan. mahal na Presidente. Pagkakataon na po para ipakita. Ay, sana po ay yun. Salamat. Ma'am, alam niyo po ba na yung purpose ni Pangulo bakit yan sa mataas na presyo ng bigas ay para kumita rin po kayong mga magsasaka? Para sa presyo ng palay, mataas nito from 12 pesos noon, mas mataas pa yung presyo ng tarak. Siyempre, ako ay magsasaka, alam na lang ko yung mga presyo. Kaya, naging ang pinakamataas sa amin dito ay 27 pesos. So, malaki ang impact sa kabuhayan namin mga magsasaka, positive impact. So ngayon ma'am, kumikita na kayo? Kumikita kami at nakapagpabahay na rin. Sana May lupa pa libre. Yun po ma'am ang hindi nakikita nila, na-appreciate yung ginagawa ng Pangulo na hindi basta-basta ibaba sa 20 pesos yung presyo ng bigas dahil po isa sa alang-alang niyo po kayong mga magsasaka. No? Opo, nasa 50 lang naman yata yung bigas. Hindi ko wala pa kayo. So ano po ma'am mensahe niyo doon sa nagrereklamo na saan ang 20 pesos na bigas ng Pangulo? Yung sa kanilang issue sa bigas, pasensya na po kayo kasi hindi ko po alam yung issue niyo sa bigas. Kami po ay magsasaka. Ang issue po namin ay presyo ng palay. At kami po ay talagang nakinabang. At nawa, matutukan pa rin po ng ating Pangulo patuloy na monitor ng ating Pangulo ang magandang implementasyon ng magandang presyo para sa aming mga magsasaka. Yes, thank you po ma'am. Thank you. Nakikita ninyo yung magandang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Mensahe niyo naman sa mga gustong magbitiw na o bumaba sa pwesto si Pangulo. Ilocano Act. Yes. Ay, ayaw tumitipado ni Ilocano. Translate ko lang. Sabi ni ma'am, Ilocano siya, kaya minamahal niya ang kapwa niya Ilocano, which is the President. That's it. Kami nga Manalon, mas pasalamat kami kini Apo Presidente Bongbong Marcos. Silang magsasaka ay nagpapasalamat ng sobra-sobra. Ano po ma'am ang natanggap niyo po na biyaya ngayon mula sa ating Pangulo? Mula nung pinakaupo si Presidente, may natanggap po kami na cash subsidy. Okay. Depende sa luwang ng lupang sinasaka mo. Mayroong fertilizer subsidy. At saka, itong huli ay bindi ko. Ngayon po ma'am, ano pong na-receive niyo Ay, ngayon? yung mga titulo po, ay yung mga condonation certificate. Wala na po kami babayaran. Wala nang babayaran po sa land bank ang mga hindi nakapagbayad noon. So, sa mga hindi pa nakapagbayad noon, at sa mga nakapagbayad, ganun talaga. So, maswerte po kayo. Salamat. Isang ano po, Salamat. last message na lang po kay BBM ulit po. Apo Presidente, Ilocano kon para tamang Ilocano. Salamat launay kanyayo
Sapay kumahan ni Apo Diyos, limangtad kanyayo, at isumpay nga piyag, protektahan na kayo ni Apo Diyos, kastamad kini Secretary Estrella. Ayun, i-translate natin. Nagpapasalamat ng sobra-sobra at sana humaba pa ang buhay ng ating mahal na Pangulo at ganoon din kay Secretary Conrad Estrella. Yes. So, Pangasinan is the Philippines' leading producer of milkfish and has contributed over 20% of the country's total production. Hence, the province plays an important role in ensuring food security and economic prosperity in the country. The construction of the Pangasinan Bangus Breeding and Hatchery Facility is a transformative project envisioned by Governor Ramon V. Kiko III. A World Bank assisted project worth 238.992 million pesos and cost shared by the national government through the Department of Agriculture and the Philippine Rural Development Project and the provincial government. This project will revolutionize Pangasinan's capabilities as the country's leading producer of the best tasting bangus. To be constructed at the province's agricultural field station in Almeda, Burial, the facility is the first of its kind in the entire country. A gigantic project that will address the country's shortage of bangus fry and support the fish sufficiency program of the government. The breeding and hatchery facility is expected to produce more than 100 million bangus fry and over 48 million bangus larvae every year. With the facility, some 17 municipalities in Pangasinan and around 40,000 fisher folk will also benefit. The facility will serve as a venue for training wherein the target beneficiaries of small-scale bangus nursery operations